Marami ho kasing nagtatanong. May isang political analyst na nagtatanong, ay papaano nga raw ba nababayaran ng pamilyang Duterte ang international lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman ng 100 million a month, mga kaibigan, napakalaki pong pera. At ayon sa ating nakuhang impormasyon, umaabot na po sa 1.8 billion pesos, mga kaibigan, ang nagagastos ng pamilyang Duterte sa pag-aabogado ni Kaufman kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Kaya nga ang tanong ng abogadong political analyst, paano nga ba nakakabayad ang Duterte family ng 100 million, mga kaibigan, na tumataginting? Oh, no! Napakalaki pong pera niyan. Ako hindi ko rin maintindihan, no? Bakit ganun kamahal ang singil ni Attorney Nicholas Kaufman? Ganun ba talaga yon? Pag ganyang mga international lawyer, ganun pa kamahal ang kanilang singil sa pagiging abogado, pag-aabogado kay dating Pangulong Duterte, mga kaibigan? Kung kaya't maraming nagtatanong kung papaano nakakabayad ang pamilyang Duterte. Ngayong napakalinaw na ang salin, mga kababayan, ni dating Pangulong Duterte ay 37 million lamang, mga kababayan. At ang salin naman ni Vice President Sara Inday Duterte ay 88.5 million, mga kababayan. Salin na po yan. Pag sinabi mong salin, yan ay kabuang yaman ng isang politiko, mga kababayan. So ibig sabihin, saan nga ba nang gagaling ang ibinibayad ng pamilyang Duterte kay international lawyer Attorney Nicholas Kaufman, mga kababayan, na 100 million monthly, mga kababayan? Ang bigat po niyan. Ha? Oh, no! Nagtataka po ang abogadong ito na kung paano nakakabayad ang pamilyang Duterte sa napakamahal na serbisyo ni Attorney Kaufman, na kung saan, ayon sa ating pagkakaalam, medyo nagpapabaya din ito si Attorney Kaufman at tila hindi pa nakakasundo ng pamilyang Duterte. Abay, dapat galingan ng abogadong yan yung kanyang serbisyo dahil napakamahal ang kanyang singil sa pamilyang Duterte na hindi nga natin malaman, hindi malaman ng abogadong analyst na yan kung saan kumukuha ng pambayad ang pamilyang Duterte kay Kaufman para sa International Criminal Court diyan sa The Hague, Netherlands, na yan, mga kababayan. Di ba? Ang programang ito ay nagtatanong din, lalong-lalo na itong yung attorney na hindi na natin papangalanan, siya isang analyst, mga kaibigan. No? Ang katanungan ko ay tinatanong ko rin ang ating mga kababayan.